So for this afternoon, we'll only have 30 minutes for the talk back. I'll be asking a question or two, and then I'll give the time to our audience po. Siguro first of all, Direk BC, I'd like to ask, um, so last week kasi, I know we've all seen the film and it's entertaining, but last week, there was a passing of the final reading ng House Bill 10439 or yung paggamit ng medical cannabis for the qualified patients. How do you want or ano ba yung wish ninyo na makatulong na kung ano yung pwedeng matulong ng pelikula sa public conversation or pag-shape, I guess, ng public opinion with regards to the topic? So yun, first of all, ang intention ko lang naman sa film na to is mapag-usapan about sa medical cannabis at yung plight ng ating farmers. And then, ang gusto pa, very timely din kasi pumasa na nga sa Congress, so we're aiming na sana sa Senate naman and then pipirmahan ng Presidente. So, yun, sana makatulong sa conversation, sa pag-disseminate ng information. Sana nakatulong din na ma-entertain at yun, ma-educate yung mga viewers natin about sa halaman. Yun, sana na-break din yung stigma and yung misconceptions about the said plant. Yeah. Thank you, Direk. And I hope pwede natin pag-usapan yan later about stigma or our thoughts about the said plant. Pero siguro I'll move to the actors. And to the left. pass to the left. Sa actors po natin si Sir Perry, si Sir Dong, tsaka si BJ. Gaano po ka-importante sa inyo or ano ba yung mga questions sa tingin ninyo na nasagot sa inyo, sa experience ninyo while portraying these sectors na pinakita sa pelikula? Specifically, syempre yung mga farmers na pinortray po ninyo sa pelikula. Paano ba natin simulan? Yeah, nung nag-zoom pa lang kami nila Tina at saka ni BC. Of course, naipadala na yung script at saka binasa ko na siya. Then, sabi ko sa kanila, sa Bisaya kasi merong tinatawag na baruganan, a stance. Ano ba yung baruganan ng pelikula? Ipupush pa siya or hayaan lang siya na pag-usapan? Then, sabi naman ni BC na itong pelikula natin ay katulong kayong lahat dito kasi mag-i-explore tayo. Okay, sabi ko sa kanya, then, okay, sama ako. Actually, in-email ako. Kumbaga natanggap ko yung invitation para gumanap sa pelikula nito through email. So, actually may nag-message sa akin, tapos binigay ko yung email ko. So, tinanggap ko naman yung pelikula. Kasi ang role ko dito ay marijuana farmer, so may wheat farm. So, sa utak ko, gusto makakita ng wheat farm. Sabi sa akin ang shooting sa Vizcaya. So, excited ako na makakita ko talaga ng wheat farm talaga dito sa Pilipinas. Pero, parang makakalahati lang yung wheat farm nun. Nakita ko na hindi talaga. Anyway, basta sa akin. Hindi, wala ba? Sa akin po ay mahalaga po yung kwento ni BC, ni Brian. Kasi unang-una, sinabi niya sa akin na sa original na kanyang ideya, sa mga karakter, si Haring Damo lang yung natira sa kanyang original na kwento. Itong gulay lang manong. So ako, kilala niyo naman ako na matagal ko nang ginagawa yung kasi sa akin may call yung pelikula sa medical cannabis tsaka sa ating mga magsasaka. Pero kasi ako, matagal ko nang ginagawa yung pag-promote sa halamang ito. At ang stance ko talaga, mga kaibigan,
ay rito kalikasan, ang karapatan ng halaman para mabuhay sa mundo. Sa inyo sa akin. So, beyond siya nung mga reading sa gobyerno na yan, kumbaga, it's beyond the human laws kasi yung paniniwala ko po ay natural law. So, ako po ay kakampi ng halaman at kaaway ko kayong lahat. Hindi po. Nakikisa po ako sa mga calls, no? Ng ating mga kababayan kasi huli na po ang Pilipinas. Ang pag-aaral sa halaman nito nakaabot na po sa teknolohiya, sa hemp technology. Kahit yung mga suot yung mga brief tsaka panty, pwedeng hemp yan. Kumbaga, masarap yung ginagawa natin ngayon na sumasabay tayo sa takbo ng mundo at teknolohiya na maraming magagawa sa halaman ito. Pinag-aaralan to, may mga kurso sa Oakland, sa California, tungkol sa pag-aaral. Nakapunta rin ako sa mga museo sa ibang bansa, sa Canada, sa US, at marami akong mga kaibigan na may mga taniman, hydroponics, mga nagpa-permaculture sa halamang ito. So, yun po yung call ko. Pero lahat po ng call natin, karapatan magtanim ng marijuana, karapatan sa gamot, karapatan natin lahat talaga to. Kasi naniniwala po ako talagang ito ay magical, talagang mahiwagang halaman. Kaya salamat po sa inyo at naintindihan natin at nagkaroon tayo ng conversation na ganito. Pero si BJ na to. Ito, matindi to. Ayan po, ako, I'm very blessed. Sabi ko nga, I'm very, very blessed na kasama ako sa pag-import ng mensahe, pagbigay ng kaalaman sa mga tao tungkol dito sa topic na ito. And yun nga, sabi ko, yung character ni Ricky, sobrang chill lang siya na character. Kahit sinong artista, pwedeng gumawa, pwedeng gumanap. Pero yun nga, God has a very special purpose kung bakit ako yung napili ng team, ako yung gumanap, and that is to spread the word of medical cannabis. And very, very, very close to my heart din because of my daughter na may seizure disorder and may stroke. So kahit yung character ko dito is more on the recreational side, yung nare-represent niya as a stoner. Pero yung advocacy ko as a person, as a human being dun sa halaman is talagang malalim siya. So, sabi ko sa lahat ng roles na nagawa ko, I've done several roles na mahirap talaga siya, iyakan or kung ano man, yung mga acting piece. Pero ito yung role na fulfilled ako. Alam mo, yung masayang-masaya yung puso ko dun sa nagawa kong pelikula dahil alam ko na it will be a fruitful movie. And I'm sure, tayo po mga nandito, hindi naman lahat ng nandito is talagang pro sa medical cannabis. I'm sure meron dito curious lang to know about our movie. Pero I'm sure na marami pong nabuksan, namulat ng kaalaman, namulat yung puso na bigyan natin ng chance. Bigyan natin ng chance yung mga tao, bigyan natin ng chance yung halaman, at bigyan natin ng chance yung sarili din natin to learn more and to explore at huwag tayong makahon dun sa kung ano lang yung kaalaman na naipasa sa atin from generation to generation. And yun, through doing this movie dun sa question, nakita ko yung talagang kahalagahan nito. Mas na taniman ako sa puso ko kung bakit ko siya kailangan gawin and why do I have to be proud of it. At congratulations sa atin lahat kasi ang ganda ng reception ng mga tao and nung una kasi redundant ako na ano kaya sasabihin nila sa akin from tolits na bata na ang ganda ng image as biglang stoner yung gagawin sa comeback film. Pero sobrang saya pala. So, di ba? Sobrang ganda pala niya. So, yan. Maraming salamat. That's it. Thank you po. The editor of the film, si Maria Estela Paiso. And the team of Malas Malas, si Shane, si Biko, at si Bea. And then si Ate Jen, si Magala, ang script supervisor, is also here. Sige po, let's now open the time sa audience members. Taas lang po kayo ng kamay para makita namin. For questions or thoughts there, sa right side. Si Books daw po ang sasagot. Ang gobyerno sa enforcement ng law. So, hindi lang po siya, hindi note po na doon sa itinutulak po natin na
batas sa pagliligal ng medical cannabis, hindi pa po siya decriminalized. Pero ang pinupush po natin, ma-decriminalize siya kasi para mawala po yung takot at yung stigma ng mga pasyente na nangangailangan ng gamot. Kasi bawat araw po na dinidelay natin yung pag-legalize ng medical cannabis ay panahon po na inaagaw natin sa mga pasyente. It is a right to health. So, yung usapin po ng abuso ay kailangan may katungkulan ng gobyerno sa pagtitiyak na hindi maaabuso. At syempre, marami naman pong substances like na regularly nasa mga household natin na naaabuso like sugar, caffeine. So, nuance din po siya ng mga people who use drugs because cannabis is still under scheduled under the same drug group of methamphetamine. So, 'di ba? Malaki pa naman po yung hahabulin kasi yung pinupush natin na pumasa siya sa Senate, nasa second reading na po siya. One more madugong reading and then the President will decide if he signs it or not. So mas ganun po siya. Hindi, sa amin pong mga advocates, hindi siya question ng paano kung maabuso. Of course, merong mga abuso. Kaya po mahalaga yung cooperation ng gobyerno na makatao yung batas, yung enforcement ng batas. Yun po siya. Nakakatulog lang ako. Hindi ako namamatay. From people on the other side of the fence, and I'm curious how you address that. So, ayun po, ano po bang mga naging challenge niyo doon sa advocacy side ng pelikula? Thank you. Hello, ayun. Hello, I'm Tin. I'm the producer. Salamat sa question mo kasi yun nga, we made this film to start a positive conversation and yun nga, ma-break yung stigma. And syempre, kung nag-follow kayo sa Facebook namin, maraming hindi pa nakakapanood ang binabash kami at sinasabi na it's a stoner film, droga yan. Parang kumbaga kung paano nyo napanood sa Ariel, ganun sila mag-comment sa Facebook namin. And we encourage them to watch it bago nila i-judge yung pelikula. Kasi gusto naming gumawa ng conversation kung saan nilalatag namin kung ano yung tingin namin, ano yung stand namin when it comes to the legalization of medical cannabis and the plight din ng farmers natin. So hindi naman yun maiiwasan lalo na sa mga hindi pa nakakapanood ng pelikula. Kaya sa mga nandito po sa inyo ngayon na narinig kaming magsalita, we encourage you also to help us na ipalaganap pa yung pelikula na tungkol saan ba yung pelikula, kung ano yung tingin nyo dun sa pelikula, sana i-share nyo rin siya sa kamag-anak ninyo, sa kaibigan ninyo. Ayun, may additional screening po kami bukas, 11 a.m. And to add lang doon sa challenges namin, kung marami nagtatanong sa akin nung ginagawa ko siya, nung nakapasok ng finance, kung makukulong ba daw ako. So, ang sagot ko, kung makukulong ako, hindi makukulong ako. Basta gagawin ko to para ma-share ko sa community kung kailangan na ilabas. So, yun. Kaya nga, sinasabi ko, itong pelikula to, kailangan niya ng matapang na filmmaker. So, I think, sa tingin ko, ako yun. So, kaya ako nagawa ito. At meron naman tayong support up from different organizations and all. Dahil na si Attorney Henry Enaje. Siya yung nag-support sa amin na nagko-consult kami sa kanya legally. So yun, di naman yung masyado nagka-problema. Kung magkaka-problema pa lang kami, baka in the future. Siguro. Kaya kailangan namin na supportan niyo if ever. Thank you. Tsaka naniniwala ako na isang kalokohan ng makulong ka dahil sa halaman. Here? Hello. Ang ganda ng characters, well written sila. Pero ang naging paboritong part ko doon yung police officer. Especially the part na
after niya may gawing action, vain siya, tapos i-check niya muna yung buhok niya kung maayos o hindi. So, ang tanong ko ay, kasi nagkakaroon na siya ng redemption nun eh. Para nakikita niya, okay, itong marijuana is something bigger than sa pagiging promote sa police officer na meron talaga nagagawa. Dapat sana para magbabago na siya, kaso na fell short nung nakulong siya. So, ang gusto kong malaman sa writer at sa director, ano ba state of mind ng police officer? At kung ano rin pa state of mind ng lolo, kasi nabigyan siya ng buto eh. Itatanim ba niya o itatago lang ba niya yung butong yun? So, ang best na makakasagot siguro niya si Cedric. Unfortunately, hindi siya pwede ngayon. So, sa state of mind ni Ariel, kung I'm gonna put myself on Ariel's shoes, kasi alam ko yung, the way I wrote the character, marami siyang pinaghuhugutan, marami siyang ganap sa kanyang sarili. Dun sa part na yon kasi that's leaning towards na si Ariel, as i-offeran niya si Razor na tayo na lang gumawa ng empire, laglag na natin si Senator. Yun ang dapat para sa akin, yun ang mindset ni Ariel. Kasi nakita niya yung potential and all para sa father niya, nakita niya yung medical use. So yun, para sa akin, yun ang course ni Ariel. Na dahil alam niya yung sikreto, nasa kanya si Razor, at alam niya rin na nasa kay Manong yung buto, might as well, siya na lang. Dahil nga greedy siya eh. Dapat in the first place, nakuha na niya si Razor eh. Pero punta pa siya kay Haring Damo, di pa siya nakontento hanggang sa Senator. And also, I think ang pinaka-goal ni Ariel doon is yun, magtayo sila ng empire, I guess, ni Razor. At dun kay Manong naman, Manong, tatanim ba natin yung... Yeah, gumawa kami ng 4 na endings, pero yun, sila ang bahala. Sabi ko, 4 na endings, bahala kayo kung anong gusto nyo. Nag-shoot nga kami ng 4 na ending at yun, walang ending. para hindi mahirap. So may in-embrace yung buto, smile, and or yung nagulay, both, at saka done. So yun, parang naging open lang yung ending para nagdepende sa moral compass mo yon kung anong tama para sa iyo, kung ikaw personally natatakot kayo itanim or kung ikaw gusto mo itanim siya. It's up to you to think about it. Okay. We have time for 2 more questions. Dapat ikaw yung nandito sumasagot. Magandang hapon po. Sa lahat po ng mga nandito, nakasama po nila yung pamilya nila na nanonood. Palakpakan po natin yung mga kasama po yung pamilya. So sabi po dito, may ipapanalo lang natin ang laban ng marijuana kapag naipanalo na natin to sa ating pamilya. So ang tanong ko lang po, 2 tanong actually. Yung una, may chance bang ma-Netflix itong kulay lang natin? Kasi marami hindi nakapanood eh. So gusto nila mas malawak na reach. May chance po ba? Kung may taga-Netflix po dito ngayon nanonood, ang email address ko, joke lang. Ang plano talaga namin sa distribution ng pelikula ay ma-reach as much as people who needs access to the film. Yan. Hindi lang sa community, but outside the community as well. Sa mga eskwelahan, LGU, Marami na rin. para Yes. mapag-usapan lalo. Kasi sa Yes. mismo hindi nakakaintindi. Opo. Correct po yan. Siguro kay Manong Dong Abay, matagal na tayo nagsasama. Nasasabi niyo kanina, masyadong mapagal yung Pilipinas o delay na tayo. No? So ang pinakatanong siguro po, ano nga bang kailangan magbago para maging malaya yung cannabis sa Pilipinas? Mahalin natin yung halaman. Yun talaga yung una eh. Kumbaga, yung lahat ng negatibo na alam natin sa kanya dahil meron tayo inisil sa utak natin eh, na masama talaga siya para lang siyang shabu. So, wala na siya sa dangerous drugs list, di ba? Since last year. So ngayon, decriminalization. Ganon sa akin, ma-legalize man siya o hindi. Para sa akin lang to ha, mag-weed pa rin ako. Kapag wala akong pakialam sa putakin ng gobyerno na tao. Okay. Ako isang matayang tao, at kung meron na kayong mga cause dyan, gawin nyo lang yan. Gawin nyo lang, basta huwag nyo akong pakialaman. Diba? Pero kumbaga sa akin yung education lang.
Kasi dati bago pa yung mga Facebook na yan, yung social media, nagkaano na ako sa Multiply pa lang, nag-admin na ako ng mga marijuana groups, tsaka mga tattoo groups. So, mahilig talaga ako mag-educate ng mga tao sa halaman na to. Hindi ko na rin at saka ang komunidad natin yung ating lumalawak kasi. Kasi dati dalawa lang kami nagdudubi, ngayon tatlo na kami. Parang ganon. Sa akin nakakatulong kasi unang-una mga kaibigan, gamot ko po siya. Inisip ko po siya nung simula akong gumamit nito nung sa tingin ko high school pa lang ako, second year high school. So tinuloy ko lang. Nagtry ako ng once ng shabu pero hindi ko nagustuhan. Pero kumbaga tuloy-tuloy ko hanggang ngayon. So, isa akong patotoo. Kasi hindi po ako nagkakasakit. Wala po akong medication. So, araw-araw po akong nag-win. So, yun na yung pong buhay ko, lifestyle ko na rin to, at wala po akong pakialam at alam ko lang, kaya ko pong tumambling na matindi. Kaya kong maging Carlos Yulo ng weed community. Yun lang yun. Okay ba? Pero papatuloy natin yung kamalayan. Mag-usap tayo mga kaibigan. Yung kamalayan. Aking kamalayan ng halaman. Kasi totoo lang, para sa akin, pinakilala ko siyang halaman ng Panginoon. Yun lang po. Siguro mag-add up ako ng onti po, bilang kabataan, bilang Gen Z naman. Dahil syempre, yung mga unang panahon, we are deprived of knowledge because of the control ng government, control ng mga tao, na kung sino lang yung may karapatan na malaman kung ano yung katotohanan, yun lang. Pero by the technology that we have, the internet that we have, sana magamit po natin yun to research more about this. Dahil sa internet pala makikita na natin na hindi naman siya dapat masama di ba? Nagiging masama lang siya dahil merong interest na in place. So yun lang, sana gamitin po natin yung technology right now para patunayan natin sa sarili natin kung ano ba talaga yung totoo and not just by the hearsay. At saka magbasa tayo, Wikipedia, may portal po ang cannabis. So puntahan niyo yung Wikipedia portal, yung history niya, yung mga nangyayari, mga teknolohiya, mga eskwela, tuturo ng kaalaman tungkol sa cannabis, yung pagtanggap ng mga tao dito. May portal po ang cannabis plan sa internet. May mga telepono naman kayo, magbasa tayo, at turuan natin sarili natin, ikalat natin yung impormasyon, ibahagi natin sa ating kapwa, na yung kamalayan na to na hindi siya masama. Yun lang po yun. Thank you. Last one. Hello po. Hello po, congratulations po sa inyo lahat. So, first of all po, nakatulong po yung film in opening sa kamalayan ng mga tao tungkol sa conversation ng medical cannabis. And at the same time, nagkaroon din ng factor yung mainstream media in perpetuating that knowledge na kapag sinabing medical cannabis, droga yan, and masama yan. So, as filmmakers and as actors, ano yung pwedeng gawin ng mainstream media just to educate the people and to kahit buksan lang yung kamalayan ng mga tao because it really takes time for people to know its benefits and what can it do to other people. Yun lang po. Salamat. Siguro more avenues pa para sa mga ganitong klaseng mga pelikula or mga kung magkaka-shows or something about sa medical cannabis. So yun kasi napag-aaralan naman yan kung anong trend sa media So pwede nang pasukin yun kung sakasakali, dahan-dahan, unti-unti, para lang hindi mabigla din yung public. So yun, I think more more avenues lang. Mas, information drive talaga siya. And community effort din na mag-disseminate ng information kasi available naman din siya sa maraming resources. So, in terms of anong role ng media sa pagpapalakas ng panawagan na may i-decriminalize siya in time, ay syempre yung fairness. Kasi syempre, depende rin sa media outlet yun. Pero ayun nga, ang natutunan ko din bilang isang student journalist nung ako ay nag-aaral pa, ay yung laging nakapanig sa katotohanan, laging nakakiling sa katotohanan dapat ang isang mamamahayag. So,
thankful din naman kami dun sa opportunities na binibigay ng mga media outlets for coverage ng mga pagkilos na ginagawa, mga peaceful protest na ginagawa, yung mga activities na ginagawa ng mga communities or ng mga advocates na pinapakita nila na these group of people are actually functional beings. So, productive silang part ng society. So, kasama rin sa panawagan namin as advocates, may singit ko lang, yung kasabay ng pag-legalize ng medical cannabis ay pag-decriminalize nito dahil ang dami pang mga non-violent cannabis offenders na nakakulong hanggang ngayon. Marami sa kanila, mga artists, mga successful din na tao bago sila nakulong. So, di ba, imagine the opportunities, the time that we are taking from them. Yun lang. Thank you. Ayan. Sige. Thank you po. That's it for our talk back this afternoon. Pero before we let the panel go, can you promote the film or meron pa kayong message na gusto niyo lumampas dito sa sinehan na ito? Mag-promote ako. Ayun. Una-una maraming salamat po sa pagpunta ninyo ngayon. Gusto rin namin iparating yung pasasalamat namin sa lahat ng mga nanood the past days dahil po tayo po ay naitalaga bilang isa sa mga box office hit. Na-extend po ang screening namin tomorrow. We didn't expect it talaga na mapabilang kami doon. Pero maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa pelikulang Pilipino. Hindi lang po kami yung part ng festival. Marami pa pong magandang pelikula ang kasama po sa Cinemalaya. Bago ito matapos bukas, sana panoorin at suportahan po lang din. Maraming salamat.